hindi pa rin sila yung majority, 11-11. So that's deadlock. So ibig sabihin, status quo. So they have to remove one more or two more. And the minority would like to take hold of the Senate leadership kahit wala silang numbers. And this is something that is truly questionable. Ugaling tyrant to eh. Hindi na nga kayo yung majority. Pagkatas gumagawa kayo ng paraan, even without having numbers, gumagawa kayo ng paraan para itumba ang majority. With the nudge from the executive and the judiciary, magkakaso uli sila at magpapaaresto ng isa pang majority senator. Ako mismo nakakaranas ako ng panggigibit ngayon, and I may be arrested any moment from now. Maniniwala kayong hindi to political maneuvering when the warrant of arrest is going to be issued on the day that they are going to discuss on the online voting? Yung idea na poposasan si Jinggoy Estrada. And alam niyo nakakabwisit dito, that they have to even beg for it. There is really no respect on the current majority, on the senators elected by the people. Bakit kailangan pa nilang makiusap na wag siyang posasan doon sa loob ng Senate premises? He is a sitting senator. He is also innocent until proven guilty. This is not about the impeachment anymore. They cannot get enough number pagdating sa conviction ni Inday Sara sa impeachment. That's pretty much clear. What they are worried about is the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the flood control projects. Because the Senate majority is very keen in inviting everyone that is involved. At yun yung kinakatakot nila. Yung 18 Marines, meron ding mga hindi magagandang sinabi kay Loren tsaka kay Mark Villar, at tsaka kay Chis Escudero. Bakit hindi sila takot dun sa Blue Ribbon Committee hearing? Bakit sila nasa majority at hindi sila natatakot dun sa hearing? Today, Jinggoy Estrada was served his warrant of arrest. The warrant of arrest is for the graft and plunder. So, non-bailable. Hindi siya inaalaw na mag-bail dun sa mga charges na yon. And so, he is going to be in detention until he is able to exhaust all the remedies available doon sa kanyang kaso. There are so many layers to this, okay? A lot of people are saying, si Jinggoy, pangatlo niya na to na plunder case. And I am not going to debate on how many times Jinggoy Estrada was an accused for a plunder case, okay? But let us remember, the first two cases that was filed against Jinggoy Estrada, both were dismissed. And yung sa mga nagsasabi, pangatlo na yan ni Jinggoy, pangatlo na yan ni Jinggoy, ganyan. Okay, fine. Sabi pa na, pang-5, pang-10 or whatsoever, ganyan. But let us not be naive. Jinggoy Estrada was called several times, tinakot-takot, and I think siya talaga yung weakest link simply because he has previous charges of plunder. Siya yung burot Hindi, known ka naman taga na plunderer ganyan. Kahit hindi naman siya na-convict doon sa mga plunder cases niya. Clearly, itong third na kaso na ito has so many badges of political maneuvering. They do not want the amendments on the Senate rules na makaboto ang mga senators na absent sa plenaryo. Dirtiest government, they know Jinggoy is the most vulnerable because he has previous issue. That's why he was the one who was charged with the case. Exactly. Kaya siya yung inuna. So yung mga na parang, pangatlo na yan ni Jinggoy, pangatlo na yan ni Jinggoy. The first two cases were dismissed. Etong pangatlong kaso na to, ilang beses na binubuli-buli si Jinggoy. If Jinggoy is really choosing the easier route, pa-dismiss na lang din niya. Gawan niya ng paraan, 'di ba? Ano ba naman yung first two ba naman na inilaban niya na na-dismiss, 'di ba? Bakit hindi niya gawin ngayon na makiusap na lang siya para ma-dismiss na lang uli yung kaso niya ngayon, 'di ba? Whatever it was that he did, 'di ba? Hindi natin alam kung sabihin na natin na gano'n. Pero the circumstances is really pointing on Jinggoy Estrada being courageous. Kasi he can choose the easier route Pero ang pinili niya, panindigan, despite the fact na tinatakot-takot na siya. And Jinggoy Estrada already said na hindi ako bibigay. Maninindigan ako sa prinsipyo ko and things like that. And, instead of, if you are thinking, instead of giving in do sa mga previous cases sa kanya, na final sa kanya, it seems like he can fight his way out. Diba? Ibig sabihin, yung mga nauna niyang kaso siguro, talaga inilaban niya yun at na-dismiss. Diba? Sabi ni Wyman, Miss Joey, how is it possible that since 11-11 is the most possible
present in Senate, is it possible that the minority will vacant all the position in the Senate? And what is possible to happen to the Senate minority? They can't kasi 11 lang sila eh. Hindi pa rin sila yung majority, 11-11. So that's deadlock. So ibig sabihin status quo. So they have to remove one more or two more in order to make a change in the chairmanship or in the leadership of the Senate. The government is really bad now. It's scary. But if it is just them, tomorrow it will be us. We'll just have to wait. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, ako ay namumuro na rin dito sa gobyernong ito. I just came to know that they really have an operation, an anti-Duterte operation, in which they are going to attack some of the known Duterte-aligned personalities. So it's not just going to be me, pero nakalinya na ako sa chopping board nila. Totoo yan. And it is for craziest reason. So anyway, Jinggoy Estrada voluntarily surrendered himself doon sa mga law enforcement na nagpunta sa Senate. Alas 3 pa lang, nandun na sila. Alas 3, nandun na sila. And I think the timing is very, very, suspicious. Kasi alam nila alas 5 yung plenary eh. Kailan kaya lalabas ang mga tao, ang mga bata ngayon, mga duwag? Way back 1983, 1986, ready kaming lumabas at magprotesta. Anyari sa inyo, mga millennials at Gen Z, sabi ni Rosary Claro. Nanggigigil ako kanina pa, taas babando ko sa galit. Hindi ako nasasagot sa mga comment ng mga bulag. Di ko na kanina mapigil, hindi manupla. Ang bulag kasi ng iba, Miss Joey, natutuwa pa sila. Well, yun nga yung yun yung isa sa mga very, very questionable na position nga ng iba dyan. They are so naive. Ano ba? Magbabulahan tayo dito na this is not political maneuvering? Come on. 'Di ba? Alam nila at alam natin na what their intention is. Okay. So punta tayo dito sa Senate. We have the majority and we have the minority. And the minority would like to take hold of the Senate leadership kahit wala silang numbers. And this is something that is truly questionable. Ugaling tyrant to eh. Hindi na nga kayo yung majority. Pagkatas gumagawa kayo ng paraan, even without having numbers, gumagawa kayo ng paraan para itumba ang majority with the nudge from the executive and the judiciary. So Miss Joey, the minority can just paralyze the Senate now. Whenever there's possible voting on something significant, they can just walk out like a filibuster, sabi ni John Ray. Yeah, they can do that. And in fact, yung mga ganyang klaseng eksena, former Senate President Franklin Drilon hinted on it na gano'n ang gagawin nila. And I think what they're going to do is 11-11 na sila ngayon, 'di ba? 11-11 na sila. So ang gagawin nila, they will just try to, with the nudge from the executive and the judiciary, magkakaso uli sila at magpapaaresto ng isa pang majority senator. Nakakaiyak gang kailan natin to titiisin. Wala pa ba galaw? Hindi pa ba tayo nasasaktan? Grabe ang panggigipit na ito. You know what? Hindi ako yung kailangan yung kumbinsihin para dyan, Ako mismo nakakaranas ako ng panggigipit ngayon. Sinabi ko na to sa inyo. And I may be arrested any moment from now. So, naiintindihan ko kayo. And it is not really about asking others what they can do. It is about asking yourself what you can do. True po ba na may lilipat na dalawa? No, it's not true. Hindi magkakaroon ng lipatan. Anyway, eto na nga. What they really want ay ipahiya ang majority ng bonggang-bongga. And this is the reason why I always pleaded to all of you to push back, to speak up. Maniniwala kayong hindi to political maneuvering when the warrant of arrest is going to be issued on the day that they are going to discuss on the online voting? 'Di ba? So, huwag tayong magaguhan dito. Ang tanong, bakit ayaw nyong irespeto ang majority? Ang itanong ninyo sa lahat ng mga galit na galit, akala ko ba you like democracy? Akala ko ba you want to preserve the blessings of the democracy? So, why are you not respecting the majority now? Why is the minority getting some help from the executive and the judiciary? 'Di ba? The Senate already issued a notice today from Senator Pia Cayetano that the Senate Blue Ribbon Committee is going to proceed
is going to continue the investigation on the flood control projects on January 4. June 4, yes. Did I say January 4? June 4, Sorry. And we all have to support the Senate Blue Ribbon Committee. And the sub-chair of this is Senator Rodante Marcoleta. Bantayan natin. Pushback tayo, guys. Alam ko nakakapanghina ng loob, nakakatakot kasi wala na talaga silang pake. Sa totoo lang. Nag-walk out daw yata ang majority, sabi ni Albert. Yung majority, 8 senators went with Senator Jinggoy Estrada. Some majority senators, 3 majority senators na iwan sa Senate. Ayun, so sinamahan nila si Senator Jinggoy, nagpunta sila ng krame. Nakakahiya sa live, makikita mo pang masaya silang lahat sa nangyayari. Very disrespectful talaga at walang empathy. Senator Tulfo really has no business being in the Senate. And I think that is also one thing that we have to campaign wildly sa mga Pilipino. Etong si Tulfo, walang alam. Etong magkapatid na Tulfo na to, walang alam. Okay, sana kung yung yabang nila may kasamang galing eh. Kaso nga lang puro yabang, wala namang galing. Wala bang magagawa si VP Sara dito, sabi ni Carlo? What she can do, she's just a vice president. So, they wanted to arrest Senator Jinggoy at gusto nilang pusasan si Senator Jinggoy, in which Senator Alan Peter Cayetano vehemently opposed yung idea na poposasan si Jinggoy Estrada. And alam niyo nakakabwisit dito, that they have to even beg for it. There is really no respect on the current majority, on the senators elected by the people. There is really no respect extended to them. Yun yung nakakaloka. Kasi parang bakit ganun? Bakit kailangan pa nilang makiusap na wag siyang posasan doon sa loob ng Senate premises? He is a sitting senator. Okay? He is also innocent until proven guilty. Handyan kayong lahat. I-walk out nyo siya. Palabasin nyo siya ng Senate premises at saka nyo gawin yung gusto sa kanya. 'Di ba? I do not understand why this government is so, parang hard line in embarrassing a sitting senator. 'Di ba? Wala na silang it shows the kind of attitude that this government has. Na wala silang pake, walang rules sa kanila. They're just doing it because they can. Sabi sa news kanina, mag-file ng complaints daw yung minority dahil no show madyo kanina mga ulaga. Nung sila nag-walk out, okay lang. Ang tanong, bakit siya ang nauna? Sabi ni Juan Hernando, simply because he is part of the majority. Pwede naman yung iba di ba? Pero bakit siya inuna? Miss Joey, ano pong kinaso nila sa'yo? Cyber libel. Cyber libel because I asked a aspiring HOR member kung totoo ba na hindi siya nakabayad ng kanyang mga luxury bags. And because it got me worried because there are so many other congressmen and congresswomen na nagfo-flaunt ng kanilang mga luxury items that they cannot explain where it came from. So I was sued for that. Ma'am, kung may recording po ba si Jinggoy ng pananakot, ano po kayang pwede niyang gawin doon at natin? Let us wait kung ano yung mangyayari, kung ano yung plano ni Senator Jinggoy. Pero ang alam ko talaga, magsasalita siya about the harassment. This is not about the impeachment anymore. They cannot get enough number pagdating sa conviction ni Inday Sara sa impeachment. That's pretty much clear. And they just want to make an excuse na, itong mga senators na to, gusto nila na protektahan si Inday and things like that. Of course not. Whether magwala sila sa impeachment trial o hindi, I don't think they are gonna get enough conviction for Inday Sara. So, what they are worried about is the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the flood control projects. Because the Senate majority is very, very keen in inviting everyone that is involved. At yun yung kinakatakot nila. Ito nga yung tanong ko bakit yung 18 Marines meron ding mga hindi magagandang sinabi kay Loren tsaka kay Mark Villar, at tsaka kay Chis Escudero. Bakit hindi sila takot dun sa Blue Ribbon Committee hearing? Bakit sila nasa majority at hindi sila natatakot dun sa hearing? Hindi sila natatakot nung mapatawag man ng 18 Marines. 'Di ba? Hello Joey, visible kanina sa Senate ang mga dilawan, the likes of Winnie and Christian Monsod. Yeah, because they live for this day. And then they will deny that the kakamping leaders are not in connivance with BBM, which is impossible. Sagutin ng minority ang tanong ni APC, gusto ba nila ng independent Senate? Correct.
As simple as that. Gusto ba nila ng independent Senate? Una talaga dito ang flood control, pangalawa budget sa next succeeding fiscal years, confirmation ng mga cabinet secretaries, ratification ng mga treaties. Correct. Miss Joey, kailangan lang laruin ng majority ang laro ng minority. Gridlock. Ang unang sumuko, talo. And in the last 2 years ni BBM, walang batas na napapasa. Magiging inutil ang admin niya. Correct. Pinoy citizen ba ang Tulfo? Well, that is something that needs to be investigated, ano? Kasi, ano siya ako gets ko yung nag-TNT, walang problema dun sa nag-TNT, pero kasi siya, gumamit talaga siya ng fraud. Meron siyang false identity. Matutuloy bang flood control hearing, ma'am? Pantay ba sila 11-11? Yeah. I think pag 11-11 kasi, they pretty much status quo sila. Status quo sila. It's very clear now. LP helps BBM until 2028. If they succeed, BBM will endorse LP candidate for president with agreement they will not go after him once he steps down. 2028 onwards, flood control nakalimutan na. Well, kung tingin ninyo magbibigay ng power ang mga Marcos sa mga yellows? Do you think an arrest warrant for Joel will be released before June 4 to block the BRC for hearing? That I do not know, but what I heard is that they're gonna go everything that they can para mapakulong nila up to 7 senators.